Good morning guys. So wala tayong magawa ngayon. So alam niyo na. So tatalakayin natin ngayon ang tungkol na naman sa engagement. So kahit ako guys, nalilito pa rin until now regarding sa engagement. Pero hopefully this one will help us understand kung ano nga ba yung regarding dito sa engagement na to. Ako wala pa rin tigil palagi sa pagbabasa din tungkol sa engagement kasi syempre every now and then may mga updates si Meta sa atin. So ito yung mga nabasa ko regarding sa engagement na hopefully makatulong din sa ating lahat. So paano daw ba i-calculate ang Facebook engagement? So before natin sagutin yung pag-calculate ng Facebook engagement, papag-aralan muna natin ang tungkol, parang nasa eskwelahan lang, no? At tatalakayin muna natin ang tungkol dito sa dalawang klase ng pagkikipag-engage sa Facebook. Ito yung active Facebook engagement, na ang ibig sabihin nito, ito yung mga number of likes, comments, and shares. So yung pangalawa naman ay yung passive Facebook engagement. So yung passive is ito yung number of post clicks, link clicks, video views, image clicks, post saves, etc. Marami, kung ano-ano pa. Yan po yung tungkol sa ating active and passive engagement. So yung total Facebook engagement is equals to active Facebook engagement plus the passive Facebook engagement. So, yun po yung pag-compute ng ating engagement. Now, bakit kailangan natin i-increase ang Facebook engagement? So, yun po yung idagdag natin. Bakit nga ba? It helps us para ma-reach din ng mga tao or yung ibang Facebook users din. So, yun po yung dahilan. So, ang sinasabi pa dito is more engagement gives more visibility in Facebook search. Or, na-translate natin yan. Ang ibig sabihin nun is mas maraming pakikipag-ugnayan ay nagbibigay ng higit na kakayahang makita sa paghahanap sa Facebook. So yun po guys. So 'di ba nadadagdagan nga yung possibility na makita tayo kapag nakikipag-engage tayo ng palagi sa ating mga kapwa Facebook users or mga digital creators. Kasi yan na ngayon ng uso. So marami nang sumasabak, marami na rin pumapasok, pero hindi pa rin nila alam kung gaano kahirap yun guys, no? Yung mga inumpisahan natin. Pero nandito na tayo, kaya tuloy-tuloy pa rin. So next is engagement and connection build trust. Not promoting your stuff. So yun pala guys, ang sabi dito, ang pakikipag-ugnayan at connection ay bumubuo ng tiwala at hindi yung pagpopromote ng iyong mga bagay-bagay na sa Facebook. Hindi lang yung sa'yo ang kailangan mong ipromote. Just like, minsan, kailangan natin i-share din yung mga napupusuan natin na mga post ng ating kapwa digital creator. Para sa ganoon, kung ano yung ginawa nila sa atin, yun din ang gagawin natin sa kanila. Sa parang give and take relationship dito. Mutual lang ba na pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa digital creator. So, yun po guys. At saka, yung pangatlo, ito na, sabi, less engagement hurts your credibility. So, ayan, pumasok ang aking chikiting. Less engagement hurts your credibility. Ang kaunti daw yung pakikipag-ugnayan natin, nakakasira din daw sa ating credibility. Yes, that's true. So, paano tayo makikilala at paano tayo makikita ng ating kapwa digital creator kung hindi naman tayo nakikipag-ugnayan sa kanila? Honestly guys, minsan dito sa larangan ng ating pakikipag-ugnayan o pakikibaka kay Meta,
Minsan, hindi na, mahirap talaga guys. Sa totoo lang mahirap. Kasi ang hirap kunin yung number one dito, yung tiwala nga. Ang hirap kunin yung tiwala ng mga tao sa atin. Kahit minsan ginawa mo na lahat, nandun pa rin yung parang wala silang tiwala sa'yo. Or minsan, hindi natin may iwasan yung sinasabi nilang crab mentality. So, nasa sa puso at isipan na yata natin yung ganung mga kredibilidad na ayaw nating sumuporta sa kapwa natin. Minsan hindi may iwasan yung ganun. Pero dapat, kasi libre naman so kailangan natin suportahan ang isa't isa. Minsan sa akin, wala akong oras na mag-post ng kung ano-ano. Minsan hindi ako makareply. Totoo yun, hindi ako makareply. Pero at the time na magkaroon naman ako ng time talagang uupuan ko, babalikan ko yung mga na-post ko. So, kasi yung sa notifications, minsan hindi ko na makita lahat yun. So, sa notifications, iilan lang yung na-replyan ko doon. Tapos, ang ginagawa ko na lang, para makapag-reply ako, pupunta ako sa mga videos na na-post ko kalaunan. Then, doon ako magre-reply. Kaya, minsan nakikita ninyo na late na yung aking reply. So, I apologize for that, guys. Kasi, may inaasikaso din ako katulad ninyo. So, yung less engagement hurts your credibility. Sabi, kung wala kang mga post o hindi nakikipag-ugnayan sa kapwa Facebook user natin o digital creator, ay senyales na wala kang pakialam sa inyong mga audience at wala kang anumang bagay na maibabahagi o maituturo. So, totoo naman yun, guys. Ano ba nga naman ang ibahagi mo kung wala talaga, di ba? Minsan nahihirapan nga tayong mag-isip ng content kung ano nga ba yung mga ilalagay natin. Kasi ang hirap kunin yung kilitin ng ating mga audience. Ginawa na natin lahat. Maraming ang post diyan na nagluto na, sumayaw na, kulang na lang, parang baliw-baliwan na, tapos magtatumbling-tumbling pa. Ang hirap talaga guys. So, depende na lang. Ang pinakamagandang kunin dito ay yung tiwala ng ating mga kapwa digital creator. So, kapag nag-share sila ng inyong mga post, mag-share din tayo. Kung nag-comment, comment. O kung ano yung ginawa nila sa iyong wall, yun din ang gawin mo. So, sabi nila, give and take. Number one is give and take talaga, guys. So, yun lamang po, guys. And hopefully, nakatulong po ako at nakapulot po kayo ng kahit konti sa aking video ngayong araw na ito. So, magandang araw at maulang araw ngayon. Maulan po dahil sa ating bagyong Sigoreng. So, have a good day, guys. Thank you very much for watching.